Yo guys, what is up? This is Koro at syempre welcome back dito sa ating channel. And for today, pag-usapan natin is all about Rohan 2 at di-discuss natin yung kanilang recent update noong November 26. So major update to kasi meron silang bagong map, bagong monsters, bagong pets, bagong mounts, bagong costume at iba pa. At make sure na tapusin nyo yung video na to kasi meron akong big announcement. Kung ano yun nga dapat panoorin nyo. So with that said, tara proceed tayo dito sa video natin with Rohan 2. So guys, as you can see, ito yung ating character. Bago ang lahat, bago ko discuss yung kanilang update, bigyan ko muna kayo ng konting update syempre sa aking character kasi medyo matagal-tagal yung aking last video. So mga 2 weeks ago, medyo na busy kasi ako and yun nga, medyo na burnout tayo guys. Tuloy-tuloy kasi yung content ko nung nakaraan at hindi ko na malaya na burnout na pala ako. So anyway, ang current CP ko is 162k. So hindi masyadong tumaas. Ito naman yung aking items. That is plus 20 na. Ito na lang isa ang hindi. At baka hindi ko na siya i-plus 20 kasi konting stats lang yung madadagdag at hindi siya tradable. So ito yung mali ko guys kasi na-ups ko yung hindi tradable pati dito sa isa nating ring. So hindi ko siya mabebenta pagkatapos ko siyang paglumaan. So sayang naman. And also dati puro magical critical damage increase ako. Pero right now mix na ako. Meron akong defense. So as you can see, meron akong defense dito sa ito. Tapos, meron pa guys ito. Tapos, meron din sa weapon ata. Ayan, sa weapon. Tapos, sa armor, meron din ako nilagay na defense. Ayan. So, kasi guys, medyo masakit-sakit pa rin yung monsters dito sa akin sa Isle of Strife. Kahit na naka-pure vitality ako at konting intelligence. So, ang ginawa ko, tinimpla ko lang yan. Nag-reset ulit ako. Tinimpla ko yung tamang vitality lang para medyo below 50 or 100 yung damage sa akin. Para i-heal ko na lang siya, no? Tapos, yung int ko is 0. Tapos, naglagay ako ng whiz. So, mali pala ako ng sinabi ko kanina. Hindi pala int. Whiz yung nilagay ko. So, bakit nga ba whiz? Kasi minsan nagmi-miss ako dito, as you can see. And ang ating whiz is meron siyang magical accuracy. So, nakadagdag siya ng around 100 magical accuracy yung whiz na dinagdag ko dito. So, anyway, proceed tayo dun sa kanilang update. So, unang-una, meron tayong legend items. So, para makakuha ng legend items, kailangan mo ng level 110 ancient items. So, dito yan. Punta ka sa enchantment or I mean enhancement, no? Tapos punta ka dito sa upgrade. So dito sa upgrade, pwede mo lagay item. So meron pala ako dito ng isang ancient na 110. So pakita ko sa inyo. So click mo siya, register. Ayan, as you can see. Tapos kailangan mo ng superior combination stone. So pwede rin ito. Ayan. So 10% lang guys yung chance. Tapos kailangan mo ng 20 million crone. Tapos bukod doon, meron siyang additional stat. So iba-iba yung additional stat niya depende sa part. So, for gloves or gauntlet, meron tayong attack speed. At syempre, meron tayong defense, given na yon. Kapag ka-armor, defense yung bibigay niya nga bonus. At yun nga, sa gauntlet, meron tayong attack speed. Sa boots naman, meron tayong movement speed na bigay. Tapos, yun nga, kada parts, iba't iba yung ating bonus. At 10% lahat yon. At meron pa tayong isang kailangan dito, guys. As you can see, ito yung ating material upgrade scroll. So, saan nga ba natin to makukuha? So, pag pumunta ka dito sa ating market, as you can see, meron tayong bago dito. Upgrade scroll. So, ito yan, madadrop yan dun sa ating bagong mapa na Armenes or yung Deccan Town. So, lahat to is madadrop dun and by chance lang. So, medyo mahal siya right now pagka may nagbebenta. Pero yun, I think kapag kaya mo nang i-farm dun, magiging mura naman to. And I suggest na huwag kayo masyadong mag-rush kasi sobrang sakit ng monsters doon kapag hindi ka naka level 110 items, no? Although medyo kaya naman ata siya ng level 90 na set, pero yun, kailangan mo ng matinding codex din sa pet, sa mount, at sa costumes. Pero kung wala ka masyadong ganon, mag-rely ka dun sa ating level 110 items. At syempre, dahil ang pang-legend item natin is 110 ancient items, so I suggest magbuo kayo ng maayos na ancient item na 110 kasi yun din yung ating gagamitin pang legend item natin. And bukod dun guys, dun sa last video ko, di ba pinakita ko meron tayong tinatawag na succession na akala ko hindi pa nila ilalabas. Nilabas na rin nila dito. So pwede ka dito mag-register ng item. Ayan. So dito sa left side natin, dito, is ancient item. Dito naman guys sa right side natin is legendary item ang ilalagay natin dito. So bakit ganun? So kasi guys, ang magiging result nito is kung ano yung nandito sa left side natin. So for example, itong gauntlet na to, ito yung lalabas dito pero legendary na siya. Maki-carry over yung stats natin at yung mismong item type. For example, pang Deccan siya tapos gauntlet, yun yung magiging result dito. And yung dito naman, yung legend item natin, syempre, gauntlet din siya, pero legend siya, pero kahit anong type siya. Ang maki-carry over naman dito
is yung tier natin, which is yung legend, at yung level ng item. So for example, ang na-register mo dito is Elf na Legend Gauntlet, tapos level 95. Ang magiging result natin dito is Decan Gauntlet na level 95 na ito yung stats natin. So for visuals, no, papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung itsura. And ang kailangan natin dito is Legendary Armor Upgrade Scroll Fragment na 500 pieces. So by the way, bago pakita yung visual kung ano itsura ng mga legend items sa atin, kasi meron na si Boss Ronald noon, papakita ko sa inyo mamaya. So shoutout kay Boss Ronald, thank you sa pag-send ng mga screenshot sa Discord natin, at gagamitin ko muna yun, pasensya na. Pero yun, punta tayo sa crafting, makikita nyo dito, ito yung upgrade scroll natin. So para makabuo tayo ng upgrade scroll, meron tayong tatlong klase, weapon, armor, and accessory. So para makabuo tayo niyan, kailangan mo ng 200 pieces, 70% ang fail chance niya. So 30% lang yung success chance natin na makabuo nito. So after that, ito yung gagamitin natin dun sa pang-upgrade dun sa ating mismong item. So balik tayo dun. Upgrade, tapos ito register natin. So dito yan, sa material upgrade scroll, dito sa left side. So kailangan buo siya guys, yung 200 pieces, bubuin mo siya ng isa. Dito naman sa succession guys, hindi mo kailangan buuin to, per piraso lang siya, kaya siya fragment. And 500 pieces naman ang kailangan mo dito. Ito naman guys, I think, if I'm not mistaken, na 100% success rate to. So parang magpapalit ka lang ng item. So I think maganda to if ever gusto mo mag-build agad or mag-rush ng 110 items para makatagal ka sa mga monsters, no? Ang gawin mo, mag-build ka ng medyo temporary pero medyo maayos-ayos na stats. So for example, Violet stats, no? Na Ancient 110. Kung yun pa lang yung kaya mo. Tapos pag nagawa mo siyang legend, yun na yung register mo dito, tapos dito mo register yung max stat mo if ever gusto mo nang palitan. Kasi legend pa rin naman yung lalabas natin dito. Mapapalitan lang ng stats natin kasi nga ang maki-carry over na stats is yung nasa kaliwa. So anyway, ito yung ating legend item. So shoutout sa'yo Boss Ronald, no? Ang ganda nung char niya. As you can see, violet lang yung crit rate pero bubuo daw siya ng max sa susunod. Like I said, pwede niyang gamitin yung succession kasi i-register niya lang to sa kanan, tapos sa kaliwa, yung bago niyang item na mas mataas yung stats, at mapapalitan yung stats ng kanyang item dahil dun sa succession. At bukod dun guys, meron tayong dalawang option stone na slot kapag ka legend item na tayo. So, bukod sa damage increase na violet, pwede kang maglagay ng damage decrease. So, dalawang violet option stones. Medyo ingat-ingat lang kasi medyo mabigat siya sa sapphire, lalo na yung pag-level down nitong mga items na to. As yung si level 98 lang yung ginawa ni Boss Ronald kasi level 99 na siya. Pero level 98 niya ata ito nabuo. Pero yun nga, medyo masakit daw mag-level down nito. At syempre, set naman yung gagamitin natin. Kaya yun, marami-raming sapphire yung kailangan natin dito kung gusto mo mag-level down nito or enchant. Kaya I suggest, no, ang gagawin ko, mag-focus na lang ako sa pagpapalevel muna right now kasi mababa pa yung level ko. Level 89 pa lang ako right now. And then guys, ito yung sinasabi ko na succession. Thank you ulit Boss Ronald kasi send niyo yung screenshot. So ayan na, as you can see, ito yung kanyang legend item. Yun yung i-register niya dito sa kanan. Tapos sa kaliwa, yung ancient item na stats na gusto niyang i-inherit or magamit. So magiging result niyan, yung item type nitong nasa kaliwa, which is Charden. Tapos yung level nitong nasa kanan, ayan, level 98. And yung ups niya is maki-carry over, so plus 21. Tapos, yung stats naman ng kaliwa ang magagamit natin or magki-carry over. So, as you can see, ang magiging final stats natin is itong nasa kaliwa. So, medyo magulo lang siya sa umpisa, pero kapag nakita nyo na siya visually, ayan, so, kasi pag in-observe nyo, makikita nyo, or makukuha nyo naman kung paano yung idea ng succession na feature ni Rohan 2. So, yun nga, gaya ng sabi ko, pwede ka mag-build ng temporary legend item. Once na makabuild ka, pwede mo na lang palitan ng mas magandang stats, at meron ka parang legend, magbabayad ka lang ng sapphire at ng legendary upgrade scroll fragment. So ako pag medyo nainip ako guys, no, baka temporary 110 legend item ang bubuin natin. Pero yun nga, ang focus ko muna is up to level 97 bago ako magbuo ng legend item, or level 99 mas okay, no. Bukod doon guys, click nyo to, itong nasa upper right. Meron tayong bagong, hanapin natin na. Ito, Armenes update. So meron tayong 10-day login. So, sa dulo, meron kang epic costume na makukuha. Tapos, sa day 6, meron kang brilliant enhancement stone. And syempre, sa mga maraming alts dyan, alam nyo na yung gagawin nyo, no? At dito, meron tayong combination stone ata to, if I'm not mistaken. Pero yun, maglalagin lang naman kayo dito, tapos makiklaim nyo na to. And yun nga, guys, meron tayong bagong mount dito sa Mythical. I think ito siya, hanapin natin. Ito ata, ito yung bago natin, no? Mythical na mount. So, iba yung stats niya. And as you can see, focus siya sa damage increase.
Ayan. So, ito naman, focus siya sa HP, tsaka stats effect resistance. Ito, yung same silang stat itong dating dalawa. Itong bago, maganda to guys. Plus 40% physical and magical, no? Sa legendary guys, meron din tayong bagong mount. So, ito yung balak kong makuha. And yun nga, baka mag-live ako mamaya para makapag-summon tayo nito. Kasi inipon ko yung mga pang-summon ko guys. So, balak ko makuha is ito, magical critical damage increase. At partner yan dito sa ating pet. So, meron din bagong mythical pet. Ayan, as you can see, I think, asan nga ba yung bago dito? Ito ata. So, ito ata yung bago, no? So, ayan, physical and critical rate, 20%. Tapos, sa legendary, meron din tayong bago, itong dalawang tiger. Siyempre, ang goal ko rin dito is itong magical critical rate. At yun nga, wala pa tayong legend na pet, no? So, tama-tama, if ever makuha natin to. Pero kung makakuha ko is combination ng physical, baka ang gawin ko na lang is mag-change ako into Dragonite. Pero yun, sana makuha natin ito, no? So, mamaya magla-live ako. Baka pag napanood nyo to, baka naka-live na ako. So, check nyo na lang either sa YouTube or sa TikTok. So, medyo half-free na tayo ng video, no? Huwag kayo mag-alala kasi meron nga akong big announcement mamaya. Kaya make sure na tapusin nyo to. So, guys, sa costume, no? I think last na to. Ito yung bago natin, mythical costume. I think, nasan ba yun? Ito ata yun, ito yung bago. So, focus naman to sa... So, same lang. So, same lang ng stats to. So, wala na bago. Same lang doon sa dalawa. So, for appearance lang, no? So, bago silang appearance ng mythical costume. So, mas maganda to, guys. Maganda pa rin to para sa akin, yung light roja. So, for Armenes naman, ito yung last na papakita ko pala, no? Ito yung Armenes map natin. So, snow siya. And as you can see, if ever familiar kayo doon sa dating Rohan, medyo familiar itong mapa na to. Sa parang Roha to or sa Spire ata. Hindi ko na masyado naalala. Pero may nag-farm na dito. Ayan si Boss Ronald, no? Nag-farm na siya dito. Sobrang lakas niyan, guys. Sobrang lakas ng CP niyan. So, check natin yung CP nila. Dalawa sila ni MKHG. Ayan, guys. Now, so you can see yung power ng ating top 4 or top 5 or top 6, no? Abot na ng 200k. Pero napakataas nung kay MKHG, 285. Followed by Boss Ronald, 247k. Yung items na pinakita ko kanina, sa kanya yon yung char. Yung legend item. So, unang-unang araw pa lang ng update, meron na siya. I think few hours pa lang or I think 1 hour pa lang meron na siyang item na yun. So anyway, papakita ko sa inyo dito, bukod doon sa monster at nagpa-farm na Boss Ronald, is yung boss, which is wala pa dito kasi hindi pa siya nasa-summon. Mamaya pa siya. Pero ang boss dito is, ito guys, sa Armenes, ito. Malaki siya, si Bloody Lord Turk. So para siyang Scorpion, pag nakita nyo, tapos ang po-poison siya. Meron din pala ditong territorial boss, which is syempre, hindi pa rin namin kaya. Although kaya siyang tangkihin guys ni MKHG na try namin kagabi, is kulang kami sa oras kasi kulang pa yung damage nung kalahatan sa amin. So more on ang dumadamage lang sa amin is yung mga top CP pero karamihan sa amin is nagmi-miss pa. So yun, focus kami sa pa-level ngayon kasi I think mawala yung pag-miss namin doon kapag nag-level kami, mga level 97 pataas. No? So tambay tayo dito kay Boss Ronald, tabi tayo bago tayo mag-announce ng ating big announcement. So anyway, ang big announcement ko guys is meron akong giveaway. So yung giveaway na to, hindi to tied up sa Rohan, hindi tied up sa crossplay or sa kahit ano man na related sa cross or sa Rohan. Nagpapag-giveaway lang talaga ako madalas kapag medyo nakaka-profit tayo. So for example, dito sa aking Telegram channel, makikita nyo pagka chinek nyo or tinek nyo yung giveaway dito sa aking Toros Classroom. So lahat yan ng link ko isa sa baba. Makikita nyo iba't ibang giveaway na nagawa na. So para sa mga nagsasabi na, ay nag-giveaway ka lang para sa drop. Hindi ako nag-giveaway guys para sa drop. Nag-giveaway talaga ako kahit dating-dati pa. So as you can see, no, ito nga is matagal-tagal na to. 2024 pa to. Nabigay ako ng Solana or Sol. Ayan, so marami to. Total of, I think mga 3 Sol ang total nito, no? If I'm not mistaken. Basta marami kasi yan eh. So 4 winners, 3 winners, ayan. So ito 1 winner ng 0.5. And mind you guys na yung Solana at that time is around mga 200 plus US dollars. So this is my way of giving back sa aking mga followers kasi syempre sa simpleng mga comment nyo, pag-follow sa akin, pag-message sa akin, is syempre nakaka-boost rin siya ng ano, no? Ng moral at syempre nakaka-inspire gumawa ng content kasi syempre may nakaka-appreciate ng content ko. So yun naman ang aking goal is maka-educate ng people at makapagturo kapag medyo nalilito kayo sa crypto, sa Web3 at iba pa. So another example is ito, no, para makita nyo na nagpapag-giveaway talaga ako at ayoko makakakita ng comment dyan or magsasabi sa akin na namimili ako ng drop. So never ko ginawa yan. Alam niyo yan guys, lahat ng drop sa akin is organic. So ito yung isa ko pang giveaway dati, no, sa Ron naman to. Kasi yung si September 27 at umabot siya ng 23k views. And yun nga, ang announcement natin is magkakaroon tayo ng bagong giveaway right now. So around mga 30k pesos ang ipapamigay natin.
via GCash siya or USDT. So, make sure to follow me on all of my social media channels. At ang main giveaway natin is mapopost dito sa aking Twitter account at syempre dun sa aking Telegram channel. Yung mechanics guys, sundan nyo na lang. At if ever tinatamad ka pumunta dito sa aking Twitter account, ito yung QR code, pwede mong scan para mapunta ka rin dito sa aking Twitter giveaway na tweet. So by the time you are watching this, malamang na-post ko na yun. Kaya make sure na check nyo yun at sumali kayo sa ating giveaway. And yun nga, this is my way of giving back sa aking mga followers at matagal ko na tong ginagawa. Pupost ko rin sana to sa Facebook ko pero hanggang ngayon kasi guys hindi ko pa nare-retrieve yung Facebook ko. Naka-block pa rin siya dahil may nag-report sa akin ng copyright. And lastly, syempre bago ko end yung video, make sure to follow me rin sa Crosswave kasi top 1 pa rin tayo right now. And sobrang thank you kasi unexpected to para sa akin kasi nung round 1, nag-end tayo ng mga top 9. Tapos ngayong round 2, nagulat ako parang a few days pa lang after mag-start yung round 2 is nag-top 1 na tayo. Tapos na-maintain natin yung rank 1 na to hanggang bago mag-end. And right now, meron tayong around mga 2 days bago mag-end yung ating round 2. At yun, sobrang thank you sa lahat na nagsusupport. Gaya ng sabi ko, lahat ng support sa akin is organic. Huwag kayo mag-message sa akin na bumibili ako ng drop or anything kasi hindi ko yun ginagawa. At alam yan ng mga aking followers kasi yun nga, lahat ng giveaway ko is organic din at ginagawa ko yung matagal na. Gaya ng sabi ko, nabigyan ko ng mga patunay sa inyo para if ever may mag-report sa akin, kayang-kaya kong ibalik yan, lalo na sa mga crossplay admins natin. Kasi guys, kung hindi nila ako papayagan mag-giveaway, no, medyo unfair naman yun kasi lagi ko naman siyang ginagawa. At yung parang tradition natin is mabibreak. So I thank you lang muna guys and see you sa ating next video. Ingat!